Kamakailan lamang, ang kilalang analyst na si Amonex ay nagbahagi ng isang napaka-bullish na pahayag na nagbigay ng bagong lakas at pag-asa sa marami. Ito ay ang mismong opisyal na pahayag ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse habang siya ay nasa isang live interview sa CNBC. Ayon po sa post na ibinahagi ng analyst na si Amonex, sinabi ni Brad Garlinghouse at ipinagdiinan po niya na naniniwala siya na sa XRP ay patungo sa isang bagong all-time high. Ang eksaktong sinabi ng analyst sa kanyang post ay Ripple CEO Brad Garlinghouse on CNBC. I think XRP will reach a new all-time high. Yan. Ang mga tao na nanatiling pasensyoso ay malapit ng malaman kung bakit. Ang simpleng paalala na ito ay muling nagpaliliyab sa interes ng mga tao, lalo na ang mga matagal nang nakahawak sa asset na ito sa kabila ng matinding pagsubok, pagbagsak ng presyo at mga naantalang expectation sa nakalipas na mga taon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng kanyang naging pahayag, kung bakit ito mahalaga at kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng ating mga portfolio. At ayan, para po sa kaalaman ng lahat, ayan, ang mga komentong ito ni Brad Garlinghouse ay original po niyang binitawan habang siya ay dumadalo sa World Economic Forum sa Davos. Yan, sa gitna ng usapan, direkta po niyang hinarap ang usapin tungkol sa lumalaking participation ng mga institution sa mga digital assets at nagpahayag po siya ng napakalaking optimism o positibong pananaw para sa buong cryptocurrency market. Sinabi po niya sa harap ng media na I'm very bullish and yes, I'll go on record as saying, I think we'll see an all-time high. Yan yung kanyang sinabi. Bagamat ang kanyang komento sa mas malawak na konteksto ay patungkol po sa buong crypto sector, ang mga taga-suporta ng XRP ay may malakas na batayan na iugnay ito sa mismong token ng kumpanya. Kasunod nito, muling inulit ng CEO ang parehong positibong pananaw sa mga sumunod pa niyang pagharap sa media, kung saan ay pinanindigan niya na ang market ay may napakalawak pa na espasyo o space para umakyat ng mas mataas. Ayan, dito na po papasok ang aking opinyon. Kung susuriin natin ang tagpong ito, ang katotohanan na ang pahayag na ito ay nanggaling mismo sa pinuno ng pinakamalaking kumpanya na nauugnay kay XRP ay may napakabigat na timbang. Hindi ito basta hula ng isang retail trader o opinyon ng isang random na tao sa internet. Ito po ay galing sa isang individual na nakaupo sa mga boardroom meeting kasama ang mga pinakamalalaking bangko, regulator at mga central banks sa buong mundo. Kapag ang isang CEO ay pumunta sa isang higanting network tulad po ng CNBC at sinabing, I'll go on record, ibig sabihin ay handa niyang ipusta ang kanyang reputasyon at ang kredibilidad ng kumpanya sa salitang binitawan po niya. Ang World Economic Forum ay hindi isang lugar para sa mga haka-haka. Ito po ay lugar kung saan binubuo ang mga pandaigdigang patakaran sa finance. Kaya para sa akin, ang kumpiyansa po ni Garlinghouse ay nagpapakita na may mga malalaking bagay na nagaganap sa background na hindi pa natin ganap na nakikita sa kasalukuyang presyo ng market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang reaksyon ng community at ang pagkahapo ng mga holders. Ayan, gaya po ng inaasahan ng muling ilabas ng analyst na si Amonex ang balitang ito, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang community na nagpapakita ng magkahalong pag-asa at matinding pag-iingat. Ang damdamin ng mga tao ngayon ay nahahati sa magkakaibang pananaw. Ang ilang mga members ay nagtanong kung dapat pa nga ba itong ituring na malaking balita. Meron pong isang netizen na may pangalang
Mars 0634. At siya ay nagkomento na dapat lang na mawalan siya ng trabaho kung hindi niya sasabihin yan. Kaya hindi ito eksaktong maituturing na dambuhalang balita. Ayan, he should lose his job if he didn't say that though, so it's not exactly massive news. Yan. Ang ibig niyang sabihin, natural lamang at inaasahan talaga mula sa isang ehekutibo ng kumpanya or executive ng kumpanya na magsilita ng maganda at positibo tungkol sa kanyang sariling produkto at project upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investors. Sa kabilang banda, marami po ang umamin na ang paulit-ulit na mga predictions sa nakalipas na mga taon ay nagdulot na ng labis na pag-iingat at takot sa mga tao. Isa pong netizen na nagngangalang Leon. Yan. Si Leon ay nagpahayag po ng kanyang saloobin at sinabi niya na ang mga XRP holders ay napakaraming beses na itong narinig kaya natatakot na silang ma-excite ngayon. Yan, XRP holders have heard this so many times they are scared to get excited now. Ipinapakita nito ang matinding pagkahapo o fatigue na nararamdaman ng mga long-term holders na dumaan na sa napakaraming market cycles nang hindi nakikita sa XRP na gumagawa ng bagong record high. Sa aking opinyon, napakahalagang bigyang pansin ang magkakaibang pananaw na ito dahil pareho silang may punto. Intindihin muna natin ang panig ni Leon tungkol sa pagkahapon ng mga investors. Ang psychological na epekto ng paghihintay sa loob ng maraming taon ay hindi po madali. Para itong isang mahabang marathon kung saan ilang beses mo nang nakita ang finish line pero biglang umuusbong ang mga panlabas na hadlang gaya ng mga usaping legal at regulasyon na nagpapabagal sa takbo. Normal lamang na ang mga tao ay maging desensitized o hindi na agad maniwala sa mga mabulaklak na salita. Ngunit tignan din natin ang kabilang banda. Oo nga, at trabaho ng CEO na maging optimistic. Ngunit may malaking pagkakaiba ang pagiging optimistic sa pagtatakda ng isang tiyak na target tulad ng isang all-time high. Sa ilalim ng mga mahigpit na batas sa finance, ang mga corporate executives ay pwedeng makasuhan ng manipulation kung sila ay magbibigay ng mga pahayag na walang matibay na batayan. Kaya kung ako ang tatanungin, ang katigasan ng ulo ni Garlinghouse na panindigan ang pahayag na ito sa kabila ng pressure ay patunay na hindi ito isang simpleng marketing strategy lamang. Ito po ay nakabatay sa real-world utility na kanilang itinatayo araw-araw. Ayan, sa gitna po ng debate, marami pa rin ang nananatiling kumbinsido na ang pagtsatsaga sa asset na ito ay magbubunga ng maganda sa huli. Isa pong taga-suporta na nagngangalan naman ng Arthur T. ang nagbahagi ng kanyang matibay na paniniwala. At sinabi niyang aabot ito sa bagong all-time high dahil sa direksyon na patutunguhan nito. Kaya bigyan nyo lang ng oras. Ayan. It will reach a new ATH because of where it's headed. Give it time. Ang post na ito ng analyst ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang kumpiyansa sa long-term prospects ni XRP ay nananatiling buo at matatag sa puso ng maraming kalahok sa market. Kung ito man ay magkatotoo o hindi, ang prediction ni Garlinghouse ay nananatili pang walang kasiguruhan sa ngayon. Ngunit ang kanyang bukas na kahandaan na tumayo sa harap ng publiko at suportahan ang ganitong pananaw ay patuloy na nagpapatibay sa optimism ng mga investors na nanatiling tapat sa asset na ito sa loob ng maraming taon ng pag-aabang. Sa aking opinyon, ang pahayag po ni Arthur T. dito tungkol sa direksyon ng XRP
ang pinakapundasyon ng buong usapang ito. Kung titignan natin ang kasalukuyang takbo ng global system ng finance ngayon pong taong 2026, makikita natin na ang direksyon ay patungo sa tokenization, instant cross-border settlements, at ang pag-usbong ng mga central bank digital currencies o CBDCs. Sa XRP ay hindi binuo para maging isang speculative asset na umaasa lang sa hype ng social media. Dinisenyo ito para maging tulay o isang liquidity bridge sa pagitan ng iba't ibang fiat currencies at digital assets sa buong mundo. Isipin ninyo na lang ang isang malaking tulay na semento na itinatayo sa ibabaw ng isang malawak na ilog. Habang itinatayo ang pundasyon sa ilalim ng tubig, walang nakakakita nito mula sa itaas. Ang mga tao ay madalas na nagrereklamo dahil matagal ang construction at tila walang progreso. Pero sa oras na matapos po ang pundasyon at buksan ang tulay para sa milyong-milyong sasakyan, doon pa lang maiintindihan ng lahat ang tunay na halaga at lakas ng structure. Ganyan ko nakikita sa XRP ngayon. Ang mga pakikipagtulungan sa mga institution at ang pagtatayo ng infrastructure ay ang pundasyon sa ilalim ng tubig. Ang bagong all-time high na binabanggit ni Garlinghouse ay ang araw kung kailan dadaan na ang dambuhalang volume ng institutional na pera sa tulay na ito. At sa kabuuan, ang muling paglutang ng mga pahayag ni Brad Garlinghouse sa CNBC ay nagpapakita na ang laban ni XRP ay hindi pa tapos. Sa katunayan, maaaring ito ay nagsisimula pa lang sa mas malaking yugto. Habang ang ilang bahagi ng community ay nakararamdam ng pagod dahil po sa tagal ng panahon, ang mga malalaking analyst gaya ni Amonex ay patuloy na nagpapaalala na ang tunay na halaga ay nangangailangan ng oras. Ang mensahe para po sa ating lahat ay malinaw. Ang market, ang cryptocurrency market, ay hindi para sa mga taong nagmamadali o naghahanap ng mabilisang yaman sa loob ng isang gabi. Ito po ay para sa mga may malalim na pag-unawa sa technology at may sapat na pasensya na hintayin ang pagpapatibay ng mga regulasyon. Ang prediction para sa isang bagong all-time high ay nananatiling isang layunin na pinaninindigan ng pamunuan ng Ripple. Kaya manatiling disiplinado, patuloy na magbasa ng mga opisyal na ulat at huwag hayaan na ang panandaliang ingay ng market ay sumira sa iyong pangmatagalang plano. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.